ito, pamagitan po natin, what makes God smile? What makes God smile? Paano natin tatagalogin yan, mga minamahal? Sa Tagalog, maaari nating sabihin, ano ang magpapasaya sa Diyos o sa Panginoon? Amen? O sabihin natin, ano ba ang ating magagawa para natin mapasaya naman ang ating mahal na Panginoon? Mapangitiin natin, mga minamahal, dahil tayo'y lubos ng pinasaya, pinangiti ng ating mahal na Panginoon. So in return, sa ating mga sarili by ourselves, ano naman ang ating magagawa? Kaya ito ang ating titulo, What Makes God Smile? Amen? Ating teksto, dito po tayo sa Psalms 119, verse 135. Kindly read at the same time. Ephesians chapter 5 and 10. Sa mga awit, 119 talatang 135. Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Epeso, kabanatang 5, talatang 10. Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Alam niyo po mga minamahal, kung meron tayong tinatawag na goal sa ating mga buhay. Amen? Isa nating dapat maging goal, mga minamahal, ibig sabihin layunin. Amen? Ay yung mapasaya natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil mula nang makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, since time na tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, in every seconds of our lives, tayo'y pinasaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Minsan pumapatak ang ating mga luha, sabihin natin nasa pagsubok tayo, pero yun ay naging pansamantala lamang. Amen? Sa isang maikling panahon, in just a little time, ang kapalit naman noon, mga minamahal, ay walang hanggang kasiyahan. Ngiti sa ating mga labi. Amen? Kaya nga minsan nasasabi natin, mahal na Panginoon, bakit ngayon lang kita nakilala? Dapat noon pa. Pero wala sa ating isipan na pasayahin naman ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Kaya dapat isa nating maging goal, mga minamahal, ay mapasaya natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. At ito'y tinatawag na most important task in our lives. Ibig sabihin, isa ito, mga minamahal, mahalagang tungkulin sa ating buhay. Ang tanong, mga minamahal, paano natin ito gagawin? Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod. Pinasilang na ng Diyos ang kanyang mukha sa atin. Amen? Ibig sabihin, pinasaya na tayo ng ating mahal na Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Tinuro na yan sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero ang katotohanan, bagamat itinuro ng ating mahal na Panginoon, kasi ginagamit natin yung ating free will na huwag gawin ang palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Pero ang katotohanan, mismo balad na kasulatan na nagsasabi, kaya tayo naging masaya dahil itinuro na ng ating pinakamamahal na Jesucristo ang kanyang palatuntunan sa atin. Amen? Kaya ang sabi sa Epeso, mga minamahal, and find out what pleases the Lord, na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Amen? Kaya ito ngayon, mga minamahal, ang ating dapat isagawa. Paano ba natin mapapasaya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, God smiles when we love Him supremely. Amen? God smiles when we love Him supremely. Ibig sabihin, mapapasaya natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo kung yung ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ay pinakamataas na pag-ibig. Pag sinabing supreme love, mga minamahal, pinakamataas na pag-ibig. Ibig sabihin, hindi kayang tumbasan. Extraordinary. Sabi ng ating nabasa, diyan natin mapapasaya ang ating mahal na Panginoon. Ating pumbasahin kindly. Mateo 22, 37 at 38. Kindly read at the same time the Hosea chapter 6 verse 6. Mateo kapitulo 22, talatay 27 hanggang 38. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang pangunahing utos.
Oseas, Kapitulo 6, talatay 6. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain at ng pagkakilala sa Diyos higit kaysa mga handog na susunugin. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ulitin natin mga minamahal, God smile when we love Him supremely. Amen? Mapapasaya natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kapag inibig natin siya o binigyan natin siya ng pinakamataas na pag-ibig. Dahil ang pag-ibig na ibinigay ng ating mahal na Panginoon sa atin ay pinakamataas na pag-ibig. Amen? Kaya nga, meron tayong awiting stubborn love, mga minamahal. Amen? Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin is stubborn. Ibig sabihin, paulit-ulit, mga minamahal. Ang tanong, yung bang ating pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, ito ba'y tinatawag na supreme? Pinakamataas ba ito, mga minamahal? Na kahit itakwil tayo ng mahal na Panginoon, sasabihin pa rin natin, mahal na Panginoon, itakwil mo na lang ako, pero mananatili ang pag-ibig ko sa iyo. Kagaya ng isang Kristiyano, anong sabi niya, mahal na Panginoon, dalin mo lang ako sa langit kahit wala na akong mansyon. Kahit ako ay palaboy-laboy lang, basta langit, mahal na Panginoon, yung pangako mong langit, yan pa rin ay aasahan kong para sa akin. Amen? May Kristiyanong nanalangin na ganyan. Dahil alam natin, mga minamahal, tayong lahat ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing everlasting life, mga minamahal, meron tayong mansyon sa langit. Kaya sabi ng isang Kristiyano, mga minamahal, kahit daw palaboy-laboy lang siya, ang mahalagay nasa langit. Sabi ng ating nabasa, mapapasaya natin ang ating mahal na Panginoon kung ang ibibigay natin ay pinakamataas na pag-ibig. Ito pala ay ni-required, mga minamahal, sapagkat sabi ng ating nabasa, the first and greatest commandment, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Paano natin siya ibigin? Sabi ng ating nabasa, buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, ang tinatawag na supreme love pala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay ang buo nating pagkatao. Amen? Kilala nyo ba si Noah? Si Noe, kilala nyo? Amen? Si Noe, mga minamahal, meron siyang tinatawag na supreme love sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil ang ginawa ni Noe, mga minamahal, iniwan niya ang lahat sa daigdig na ito. Sa mundong ito, anuman ang meron siya, iniwan niya. Yung kanyang pag-ibig sa Diyos, hindi kayang gawin ng lahat. Bakit natin nasabihan? Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, Noe, doon ka, gumawa ka ng arka na gagamitin mo pag ibinuhos ka na ang tubig sa daigdig na ito. Amen? Isipin niyo, mga minamahal, yung sinabi ng mahal na Panginoon na siya ay magpapaulan, sa buong buhay ni Noe, mga minamahal, hindi siya nakakita ng ulan. Pero Diyos ang nagsasabing, gumawa ka ng arka dahil ang kanyang pag-ibig ay pinakamataas sa Diyos. Mga minamahal, gusto niyang pasayahin ang ating mahal na Panginoon yung sinasabi ng Diyos na hindi pa nangyayari sa kanyang buhay. Sinunod ni Noe. Gumawa siya ng arka, mga minamahal. Amen? Bakit? Dahil gusto niyang pasayahin ang ating pinakamamahal na Jesucristo, pero sa buhay ni Noe, mga minamahal, wala pang nagagawa ang ating mahal na Panginoon. Kung para sa ating buhay, mga minamahal, nang tayo ay mabautismuhan, bumilang na tayo ng maraming taon, marami nang nagawang kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Paulit-ulit na tayong pinasaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kaya ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan. I want faithful love, sabi ng ating pinakamamahal na Jesucristo, more than I want animal sacrifices. Hindi daw kailangan ng ating mahal na Panginoon yung hain. Ang kailangan niya, mga minamahal, ay yung tinatawag na kaawaan na ang ibig sabihin ay faithful love. Yun ang hinihingi ng ating pinakamahal na Jesucristo. At the same time, sabi niya, ang pagkakilala sa Diyos. Dahil maraming taong naglilingkod sa Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos. Naniwala kayo ron? Amen? Minsan tayo, mga minamahal, minsan tayo, sinasabi natin, kilala natin ang Diyos, pero pag nasa trials na tayo, mga minamahal, masaya lang tayo pag nasa ibabaw tayo ng bundok, pero pag nandun na tayo sa valley, mga minamahal, doon sa tinatawag na lambak o kapatagan, mga minamahal, parang ang Diyos ay nakakalimutan natin. Minsan masaya tayo, mga minamahal, kapag araw, o ibig sabihin, maliwanag ang ating buhay.
Pag sinabing maliwanag ang buhay, walang pagsubok. Pag nasa kadiliman na, yun ang tinatawag na pagsubok, parang ang Diyos ay hindi na natin kilala. Amen? Pero pag binalikan natin si Noe, mga minamahal, wala pang nagawa ang Diyos sa kanyang buhay, bagkos ang utos ng Diyos, mga minamahal, yun ang mahalaga sa kanya. Kaya kahit pinagtawanan siya ng maraming tao, bakit siya gagawa, mga minamahal, ng tinatawag na arka, gayong wala namang ulan sa kanilang kapanahunan? Ipinakita niya ang kanyang pinakamataas na pag-ibig sa malapayan, nasiyahan, naging masaya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil hindi hain ang ibinigay ni Noe. Ang ibinigay niya ay tinatawag na faithful love. Sabi ng ating malapay noon, I want faithful love, not animal sacrifices. At nakilala niya ang Diyos. Kilala niya ang ating mahal na Panginoon. Kaya kahit wala pang ginawang himala sa Kanya, dahil kilala niya ang Diyos, pag Diyos ang nagsabi, magaganap at magkakaroon ng kaganapan. Amen? Kaya ang ginawa ni Noe, mga minamahal, pinasayaya ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng pinakamataas na pag-ibig. Amen? Tinatawag na God smile when we love Him supremely. Amen? Pangalawa, mga minamahal, God smile when we trust Him completely. Naunawaan nyo? God smiles when we trust Him completely. Sa Tagalog, ang ibig sabihin, mapapasaya natin ang ating mahal na Panginoon, mapapangiti natin kapag pinagkatiwalaan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng lubusan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ating basahin, Psalms 147 verse 11 and Hebrews chapter 11 verses. Kindly po. 147, versikulo 11. Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na natatakot sa Kanya at nagsisiyasa sa Kanyang kagandahang loob. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Kanya, lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kailan daw napiplis ang ating mahal na Panginoon? Kailan siya nagiging masaya, mga minamahal? Doon sa mga naglilingkod na nagbibigay respect sa ating pinakamahal na Jesucristo at merong tiwala sa Kanyang pag-ibig. Amen? Kaya sabi ng ating nabasa, ang Panginoon ay naliligaya o nasisiyahan sa kanila na natatakot sa Kanya at nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, ang ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, complete, hindi bawas, mga minamahal. Hindi kalahati lang, hindi 1/4 lang. Hindi tayo nagtitiwala, mga minamahal, dahil maganda ang ating kalagayan. Bagkus tayo'y nagtitiwala sa maganda at pangit mang kalagayan. Tayo'y nagtitiwala sa kasaganahan at sa kagutuman. Tayo ay nagtitiwala sa kalungkutan at kasiyahan. Bakit? Dahil pinasasaya natin ang ating pinakamahal na Jesucristo sa magitan ng ating pagtitiwalang lubos sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Si Noe, mga minamahal, meron siyang 3 problema. Pero yung kanyang 3 problema, mga minamahal, hindi niya pinoblema. Ang una niyang problema, mga minamahal, nang pinagawa siya ng arka ng ating mahal na Panginoon, sinasabing ang Diyos ay magpapaulan. Gayong sa buhay ni Noe, hindi pa siya nakakita ng ulan. Isang problema yon na hindi niya pinroblema. Amen? Kasi kung sa atin yon, mga minamahal, sasabihin ng ating mahal na Jesucristo, gumawa ka ng arka. Hindi tayo gagawa ng arka, mga minamahal. Sasabihin natin, bakit ako gagawa ng arka? Ang gusto kong gawin, bongalo. Amen? Pag sinabi ng ating pinakamahal na Jesucristo, huwag kang bumili ng kotse, sasakyan, ang bilhin mo, karatela. Sasabihin natin, bakit ako bibili ng karatela? Gusto ko kotse, di aircon pa. Amen? Pero si Noe, mga minamahal, yung kanyang problema, hindi niya ginawang problema. Bagkus yung kanyang problema ay nagbigay siya ng tiwalang kumpleto sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Pinasaya niya ang ating malapayo sa pamagitan ng kanyang kumpletong pagtitiwala. Kaya nga, mga minamahal, kahit hindi pa nakakita si Noe, mga minamahal, ng ulan na tinatawag, gumawa pa rin siya ng arka. Pangalawang problema na dapat siya ng problemahin ni Noe, mga minamahal, gaano kalayo ang kinalalagyan ni Noe, mga minamahal,
sa tinatawag na ocean. Sabi ng banal na kasulatan, Noah lives hundreds of miles from the nearest ocean. Isipin niyo yan, mga minamahal. Nakatira pala si Noah, mga minamahal, hundreds of miles ang layo niya sa pinakamalapit na dagat. Sa makatuwid, mga minamahal, kung gagawa siya ng arka, bago niya madala yung arka, mga minamahal, doon sa tinatawag na ocean, hindi niya kayang buhatin yun, mga minamahal. Amen? Kasi yung kanyang kalagayan, hundreds of miles mula doon sa ocean. Tapos iisipin niya, gagawa ko ng arka. Pag nagawa ko ng arka, paano ko bubuhatin papunta sa ocean? Pero yung problema, hindi naging problema ni Noe. Ang ginawa niya, pinakita niya ang kanyang kumpletong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Hindi pa yon. Pangatlong problema na dapat sanang problemahin ni Noe, mga minamahal, nang sinabi ng ating mahal na Jesucristo, lahat ng klase ng hayop, kumuha ka ng magkakapareha, ilagay mo sa loob ng arka. Ang bigat na problema nun, mga minamahal. Amen? Mabigat na problema. Isipin mo, ilang libong hayop yan, magkakapareha, kukuha ka, ilalagay mo sa loob ng arka. Ang problema dyan, paano mo pasusunod sa isa-isa yan? Amen? Kung yung aso, alam mong tumawal, sabi mo, aw, 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 come into the arka. Diba? Eh yung pusa, sabi mo, meow, 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 meow. Come into the arka. Come into the ark. Eh paano yung ibang hayop? Pero hindi pinoblema ni Noe, mga minamahal. Amen? Yung sinabi ng Diyos, kumuha ka ng tagdadalawang piraso ng mga hayop, ginawa ni Noe sapagkat nagtiwala siya na kumpleto sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, without faith, no one can please God. Yun ang alam ni Noe. Kaya instead na hindi niya mapasaya ang mahal na pero pinasaya niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya dahil sabi ng ating nabasa, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos at ang Diyos ang siyang tagapagbigay ganti. Amen? Kaya yung problema ni Noe, hindi niya naging problema, mga minamahal, nagawa niya ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, napasaya niya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa magitan ng kanyang kumpletong pagtitiwala. Amen? Pangatlo, mga minamahal, God smile when we obey Him wholeheartedly. Naunawaan nyo? God smiles when we obey Him wholeheartedly. Ibig sabihin, mapapasaya natin ang ating pinakamamahal na Panginoon kapag sumunod tayo ng buong puso. Hindi yung tinatawag na partial obedience. Ang hinihingi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, pagsunod ng buong puso. Ating pong basahin, Psalms 100 verse 2 and Psalms 119 verse 33. Mga awit, kabanatang 100, talatang 2. Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Mga awit, 119, talatang 33. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Anong ginawa ni Noe, mga minamahal? Napasaya niya ang ating malapay sa pagitan ng kanyang buong pusong pagsunod. Kaya sabi ng ating nabasa, maglingkod kayo sa Diyos na may kasayahan. Amen? Si Noe, mga minamahal, bagamat mahirap, sumunod siya. Sabi ng ating malapay sa Kristo, sumukat ka ng ganito kahaba, amen, horizontally, then vertically, ganito kataas ang gagawin mong sukat, ganito karaming pintuan ang ilalagay mo, ganito karaming bintana ang ilalagay mo, at pagkatapos lalagyan mo ng alcatran, ganito karaming kwarto ang gagawin mo. Amen? Hindi sinabi ni Noe, mahal na Panginoon, ang dami naman yan. Eh di, ang dami kong lumber na kailangan, ang dami kong kahoy na kailangan. Unang-una, lahat ng taong inanyayahan kong gumawa, ay walang sumunod sa akin na natira sa akin ay yung aking anak at asawa. Sa laki at haba ng pinagagawa mo sa akin, sa dami ng kwarto, bintana at pinto, hindi namin kayang tapusin yan, mahal na Panginoon. Amen? Paano ko ilalagay ang lahat ng hayop na ipinalalagay mo sa akin diyan? Pero hindi nagreklamo si Noe.
Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Si Noe naglingkod na may kasayahan sa Panginoon. Amen? At ang sabi, mga minamahal, siya'y nasayahan na may paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng ating nabasa sa Psalm 119 verse 33, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan. Kaya pala bawat sukat na ibinigay ng mahal na kay Noe para magawa ang arka, hindi niya binawasan. Hindi niya sinabing, tama na yan. Kailangan eksakto ang haba, eksakto ang sukat, eksakto ang parisukat, mga minamahal, lahat ng kwarto eksakto. Hindi pinabayaan ni Noe, mga minamahal, na magkaroon siya ng tinatawag na partial obedience. Bagkos ang ginawa ni Noe, pinasaya niya ang mahal na Panginoon sa magitan ng kanyang taos-puso o buong pusong pagsunod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Meron akong naalala, mga minamahal, isa naming manggagawa, yung unang-una nating Fountain of Life sa dako ng La Union. That was 1997. Siya ang nagawa sa canvas, mga minamahal. Tapos ginawa namin yung frame. Nung itinaas namin, mga minamahal, may diferensya. Yung frame namin sa bandang kanan, tumaas siya ng 116. Alam nyo gaano kalaki ang 116? Isang guhit sa ruler, mga minamahal. Amen? Dahil nagawa na namin, nakapitch na, ididikit na lang namin doon sa ating pulpit, mga minamahal, para yun ang maging background. Sabi ko, okay na yan. Alam nyo, sabi niya sa akin, pag kinabit natin yan, forever na yan dyan. Sabi niya sa akin. At bawat makakita, mapapansin nila na yung ginawa nating frame ay merong diferensya. Ang makikita nila, hindi yung ganda ng Fountain of Life, ang makikita nila yung diferensya ng frame na ginawa natin. At tinanong ko siya, ano gagawin natin? Bakbakin uli natin, kuya. Ibig sabihin, mas matrabaho kaysa ikakabit na namin. Pero ang gusto niya kasi, pag nailagay yun doon, mag-glorify ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya binakbak uli namin yung buong frame, mga minamahal. Gumawa kami ng panibagong frame. Eksakto ang bawat sukat nung inilagay na, mga minamahal. Alam nyo yung makapitbahay natin doon sa La Union? Pumupunta doon sa pastoral house natin. Alam nyo ang kanilang tinitignan? Kasi yung pagkakadrawing niya ng ibon, kala mo totoong lumilipad. Yung ibon, pinupuntahan nila, hinahawakan, hinuhuli. Sa tuwa nila, nagandahan sila doon sa Fountain of Life. Tama yung sinabi nung kasama ko. Kung sumang-ayon siya sa akin, ang makikita, hindi ang kagandahan ng Fountain of Life, na ang nagbigay ng karunungan ay ang ating pinakamahal na Jesucristo upang magawa, kundi ang makikita ay yung pagkakamali ng frame na aming ginawa. Hindi mawawalhati ang ating malapit. Ibig sabihin, nagkaroon kami ng partial obedience. Amen? Ganon din si Noe, mga minamahal. Kung binawasan niya ang bawat sukat, amen? At pagkatapos ng lahat ay dumating ang ulan, mga minamahal. Umabot ng 120 days, tumaas ang tubig hanggang sa ibabaw ng bundok, mga minamahal. Naunawaan ni Noe, tama ang kanyang pagsunod. Napasaya niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi pala niya kinakailangan buhatin ang malaking ark ng kanyang ginawa at maglakad ng hundreds of miles papunta sa ocean para tangayin ng dagat yung kanyang ginawang arka. Bagkus mismo ang Diyos na nagsabi, pauulanin ko at ikaw ang aking ililigtas ang iyong sambayan sapagkat ikaw, Noe, ay naging kalugod-lugod sa aking harapan. Siya ang tanging tao sa kanilang kapanahunan na nakapagbigay saya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Ganon din ngayon sa ating kapanahunan. Ang ating beloved, honorable parents in the Lord, sa katauhan ng ating beloved, our evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God, ating beloved, honorable stand pastor, our beloved mama and the beloved children, mga minamahal. Amen? Napasaya nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung anong sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun ang kanilang ginawa. Amen? Pinasaya nila ang ating pinakamamahal na Jesucristo sa magitan ng kanilang supreme love at pinasaya nila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan, mga minamahal, ng kanilang tinatawag na pagtitiwalang kumpleto o pagtitiwala ng lubusan at pinasaya nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan, mga minamahal, ng kanilang tinatawag na pagsunod ng buong puso.
Kaya naman sa kasayahan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, sa biyayang ibinuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat din naman tayo'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ngayon, tayong lahat ay narito na, mga minamahal. Amen? Pag sinabi nating malungkot tayong maglingkod sa Diyos, tayo ang nagpalungkot ng ating sarili. Dahil kahit ako sa aking sarili, mga minamahal, hindi ko sasabihing ako'y naging malungkot sa paglilingkod sa Malapinoon. 26 na taon, mga minamahal, way back 1989, para sa ating mga bisita, sa ating mga viewers sa ating live webcast. Sasabihin kong kung papaano ako pinasaya ng ating Malapinoon, kasiyahang walang kayamanan sa daigdig na pwedeng bayaran. Amen? Bakit? Dahil ang ketong na umalis sa aking katawan, mula noong 1989, September 27, hanggang ngayon, by faith hanggang rapture, hindi na ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sino ngayon ang masaya, mga minamahal? Yung mayaman sa sanlibutan, na punong-puno ng karamdaman, yung mayaman sa sanlibutan na ngayon ay nasa kulungan, yung mayaman sa sanlibutan ng kalangkaiban na hindi magamit, mga minamahal, dahil nakapris, o si Brother Louie na gumaling sa ketong, o kayo na gumaling sa cancer, na tayong lahat na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Tayong lahat ay pinasaya ng ating mahal na Panginoon. So in return, pasasayahin din natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo sa pamagitan, mga minamahal, ng ating pinakamataas na pag-ibig, sa magitan ng ating pagtitiwalang lubos, mga minamahal, at sa magitan ng ating pagsunod ng buong puso sa ating pinakamamahal na Jesucristo, na ang ating naging halimbawa, ang ating beloved, Honorable Peres and the Lord. Kaya pag nagawa natin ito, finally, ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating mga gawa ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Yes. Ating basahin ang ating last verse, 100. Ito po tayo sa Ecclesiastes, chapter 9, verse 1. Kindly po maghanda ang ating Ito po sa Ecclesiastes, kabalatang 9, talatang 1. Maghanda na po yung ating manunugtog magpaawit. Kindly. Sapagkat lahat ng ito ay nilago ko sa aking puso upang siya sa atin ang lahat ng ito, na ang matuwid at ang pantas at ang kanilang mga gawa ay nangasa kamay ng Diyos, maging pag-ibig o pagtatanim, hindi nalalaman ng tao, lahat ay nangasa harap nila. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na nasayang ngayon ang gawa ng ating kamay. Amen? Ang mga pantas, ang mga matutuwin, ang kanilang mga gawa, ang ating mga gawa ay hindi na masasayang sapagkat lahat ng ating gawa ay nasa kamay na ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya nga masasabi natin, mga minamahal, for the God on the mountain is still God in the valley. Yeah. When things go wrong, He'll make them right. For God of the good time is still God in our bad time. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at umawi tayo sa ating pinakamamahal na Jesucristo. At habang tayo umaawit, mga minamahal, unawain natin ang mensahe ng awiting ito. The God of the mountain is still God in the valley. Ano man ang ating kalagayan ng Diyos natin na hindi magbabago, mga minamahal. Sa kaliwanagan, sa kadiliman, sa kabundukan, sa kapatagan, ang ating Diyos ay nananatiling Diyos. The God of the day is still our God when there's night. Tayo umawin. Hallelujah. Life is easy when you're up on the mountain. Yes. Hallelujah. You got peace of mind like you never know. But things change when you're down in the valley. Don't lose your faith, Don't lose faith, for you're never alone. oh, you're never alone. Yes. For the God of the mountain For the God on the mountain is still God in the is valley. still God in the valley. Hallelujah. When things go He'll wrong, make them right. He'll make them right. For
For God of the good Oh, time. the God of the good Hallelujah. time. He's still God in our It's bad still time. God in our bad Yeah. time. The God of the day. The God of the day.